Ito, nagpatihimik sa kanya, guys. Yung gamit ng ate niya, yung mga nail polish, tsaka mga lip gloss. O, bigyan mo si mami. Naka nail polish na yan, oh. Okay. Thank you. Thank you po. Kike. Kike, what have daddy? Kike. Wow. Mine have a cookie open, have chocolate by the Yeah. Okay. Tingnan mo ang daliri niyan, Dad. Look, mine. Wow, it's so big. Mainit kasi dito sa Qatar. Kaya, pag ice cream namin sila, Mommy. nandito, dyan lang siya tumigil. Umiyak. Opo. Wow, naghihintay na tayo ng ating flight from Qatar to Amsterdam. Dito na ang mga airplanes. Mommy. Puti pang Kenneth, oh, inaaliw niya ng sarili niya. Come here. Ay, it's okay. Stand up. It's okay. Okay na siya, guys. Ganun lang siya pag nadapa. Okay na. Wow. Ito ko na eh. Ay. Aba. Layo ikaw. Na. Nako guys, welcome back to our channel. Hindi. Touchdown, Amsterdam. Parang isip na. Ate Zoe, hi. Sit down, Bravo. Malungkot daw siya. Miss daw niya ang omabi niya. Oh, nagising na. Okay. Gising ng bembem. Ayun yung nag-biscuit dyan. Ayun yung nabili namin biscuit. Welcome back sa Netherlands, anak. We're back. Umuulan. Maulan ang weather. Clear na? Oh, let's go. Kumusta ang Kenneth? O, tanggalin na kita. Tanggalin na ito. Yeah. Yeah. Let's remove this. Okay.
Let's go na. Oh, mami, oh. O, sige po. Oh. Out. Thank you. Wala, kalamig guys. 7 degrees. Ano? Mommy. Ano temperature? Kalamig guys. 7? 7 degrees Celsius. Ay, ano yung nahulog? Ano nahulog, anak? Shoes mo? Wait pa tayo. Wait pa ng konti. Uy, sinara na niya. Ate. Clear na tayo sa immigration, guys. Wait na tayo ng baggage natin. Susunduin kami ng asawa ni Rina from here sa airport. So, hindi na natin kailangan mag-tren. Ala na, tamaan ng bata. Okay, okay. Nandito kami sa gilid. Si daddy lang ang naghihintay. Sakto nalabas ko na tong mga jacket nila. Kalamig guys, sobra. Maninibago na naman tong mga bata sa temperature. Hindi ko lang alam saan kami magkikita ni Johannes. Kasi hindi niya alam yung flight number namin, etc. Tawagan ko lang siya mamaya. For sure, nandito naman na yon. Ano na dito, 2 o'clock ng hapon kami dumating. So, at least hindi kami gagabihin sa daan. Ang Zoe nagdadrama kanina. Na-miss daw niya sila JC, ang kuya CJ at ang JJ. May pa-quirk-quirk pang very slight. Pero kumalma naman na siya nung kababa namin ng eroplano. Inip na yun. Na-miss mo ang tulips, nak? Pakita mo daw kay Kenneth. Mga ano ito, pang display na tulips. Ang gaganda naman. Isa, 4 euros. Malapit ng spring, nak. Malapit mo nang makita yan in person. Ano gusto? Ano gusto, Ken? Ano gusto, Ken? Balloon, ah. Kasi may mga balloons dito. Ay, hindi ko alam. Ano daw, Dad? Nakita mo na? Okay. Ligaw kasi kami. Diretso tapos sa parking? Okay. Oh, sorry, madam. Makasorry, madam ka dyan. Uy, hey, ma. Ano, Dad? Sundan lang yung sa parking. Okay. We're finally home! Umiiyak ang Zoe natin, guys. Ayaw daw niya bumalik dito sa Netherlands. Hi, Ken. Hi. Nakatulog sila sa sasakyan ni Johannes. Salamat. Thank you so much, Rina and Johannes. Ang bilis lang ng biyahe namin kasi sinundo nga kami ng asawa ni Rina. Thank you so much. Johannes. Tama na. Tama na ang dalaga. Pagod at the same time, malungkot daw siya kasi nga bumalik na kami dito. Ay. Ganun talaga, nak. Tapos na ang bakasyon. Next time ulit, no? Next time ulit, punta tayong Philippines. Yeah. Kapag mahaba na yung bakasyon mo. No? Good morning, Netherlands! Welcome back, guys! Balik na tayo ng Netherlands. Grabe ang tulog namin. As in, minaximize namin ang tulog. Nakauwi kami siguro kahapon ng mga 5 ng hapon. And then, natulog kami alas 7. Nang gabi kaming lahat, sabay-sabay. Si Kenneth nagising ng 5 yata yun or 6, pati si Zoe. So, bumaba na kami. Nag-breakfast. And si Zoe, kagising niya umiiyak. Kasi nga ayaw pa niyang umuwi talaga dito. Pero wala naman tayong choice. Kailangan nating bumalik kasi mag-i-school na din siya. Hindi ko nakalikot itong mga dinala namin kagabi. Hinatid lang kami ni Johannes, yung asawa ni Rina. And then, inopen ko lang ito ng mabilisan kasi nga
binigay ko yung mga pasalubong niya. Actually, hindi ko pa talaga lahat nabigay sa kanya. Yung kung ano lang yun nandito sa pasalubong maleta. Inopen ko na. Nakita nyo nga na pina-ano namin ito. Pina-plastic namin doon sa airport dyan sa Clark. So far, okay naman ang mga bata. Nanibago lang sa weather ulit kasi nga kauwi namin 7 degrees Celsius ang temperature, medyo malamig. Pero yung biyahe namin, pauwi kahapon, magmula Amsterdam, papunta dito sa, namin, probinsya sa Friesland. Okay naman, very smooth. Thank you so much again, Johannes. Naamoy ko na ang maleta, ang bango. Kasi hindi ako nagdala ng super dami. Yung lang talaga, yung kung ano lang nadatna nung schedule namin kasi super bitin ng bakasyon namin sa Pilipinas, as in. Pero, very thankful na kami, lalo na sa pamilya ko sa Pinas. Lumapit talaga ako kasi feeling ko ang layo ko sa camera. Super blessed kami kasi sobrang loving and sobrang caring ng aking mga kapatid, ng aking parents, pati yung kapatid ni Daddy Teban. So, yung whole stay namin, hindi ganon kalaki yung adjustment ng mga bata. Lalo na kami. So, maraming salamat sa aking mga kapatid, si April and Botoy, and sa asawa na aking kapatid, si Joy. Ang tawag ni Kenneth ay Tita Juice kasi lagi niya binibigyan ng Dutch meal. Si Kenneth kaya Tita Juice ang tawag niya. Maraming salamat sa aking Mama B and sa aking tatang. Thank you all so much. Naging super memorable and super fun and super ganda ng stay namin sa Philippines dahil sa inyo. And to our Ate Eileen and Kuya Billy, maraming salamat din for accommodating us. Hindi man po ganon katagal yung bonding natin. But still, we're very thankful that you opened your home. Hindi ko na yun na-vlog kung saan lumaki at tumira si Daddy Teban. Yung house nila. So, hindi na ako nag-vlog doon. Yung kami, zoo. Oo, tama. Yung kasama namin yung pinsan ni Zoe sa side ni Daddy Teban. Anyway, open ko na tong box kasi nangangamoy na sila. Parang isang araw lang na hinog na lahat yung mga dinala ko. Ang dami ko pang nga gustong dalhin. Yung kagaya ng nipper, pusher, yung ganyan palis ng kuko. Pati yung Moby na favorite ni Kenneth, hindi ko na nadala kasi hindi na kasya talaga. Sa sobrang dami nang naiisip ko na dapat dalhin. Kaya lang, limited lang yung kilos na meron kami. Tapos yung mga damit nila na binigay ni Mama B, binigay ni Joy, binigay ni Pay. Siyempre dinala ko yung mga yon. At yung mga gifts ni Zoe, lalo na yung mga piyama na natanggap niya, dinala ko yun lahat. So, hindi na kasya yung mga pasalubong talaga. Naku. So, pasensya na sa aking mga friendship na hindi ko mabibigyan ng pasalubong. At si Daddy Teban, lalo na si Daddy Teban, nung pumunta tayo dun sa hobby shop na gusto niya, bumili siya ng Gundam niya. So, nilagay ko din yun dito sa pasalubong na hindi nakasya talaga. Daddy, yung mga Gundam mo! Hala ka! Ito yung mga dinala namin. Actually, kay Daddy Teban lahat. Kalahati. Hoy, sabi. Kalahati ng ang bigat, Ito pa lang binili niyang Gundam dun sa hobby store na vlog ko last time. Ano na ito? 5 kilo. Ang bigat. Dad, kunin mo na ito. Kasi parang nagkapira-pirasyon naman na sila. Hala. Dad, pasuyo po. Kasi hindi ko ito maanuhan. Alam, anong parts? Yung which part is... Ito talaga nahinog na. Ayan ang saging. Kasi walang dito, saging saba. Ano ba yan? So, saba ang dinala ko. Nahinog na talaga sila. Dapat makipagkita na ako kung kanino ko man ito ibibigay. Ito pa, mga saging saba. Bagong, ito, harvest. Ito kasi, binili sa palengke ni Joy. Dito ko kay banda. Tapos, yung naka-plastic na ito, tinanggal ko na yung balot nila kasi binalot ko sila ng mga damit. Binigay kay April nung kliyente niya. So, dinala ko din. Actually, pinadala din niya sa akin. Green na green ito. Noong dinala namin, hala, may nabulok na, Daddy. Isa lang. Tanggalin ko yan. Ayan, bagong ito.
pitas nga noong binigay sa amin ni Faye. Galing daw dun sa bakuran ng kliyente niya. Yan, mga saging. And then, pinadalan kami ng mani. Maraming salamat, Darang Lani. Nadala ko po ang mga mani. Binigyan ko din si Rina ng mani. Nabigay na sa kanya actually. And then, ano ito? Yung mga ipit na galing kay Mama B, binigay niya kay Zoe. Tapos ito yung nabili natin sa beach. And pinagdala ko ng kating ko si Lily. Lily, this is for you. Kasi ni-request niya talaga ito before kami umuwi. Sabi niya ganon. Isa lang yung gusto kong dalhin mo para sa akin sa dito. Sabi niya yung kating ko kasi na-try niya yan. Nung dati, binabisit pa niya ako na amoy daw ako, matanda, yung ganyan. Kasi lagi nga sumasakit ang ulo ko. So, lagi ako nagkakating ko doon sa trabaho. Pero nung pinatry ko sa kanya, naku, favorite na niya. Ito yung binili ko, yung 199 pesos yata ito. Tapos, meron na siyang, ayan, yung ointment mismo. Tapos, meron siyang para sa nose. Pag sinisipon, kailangan ito ni Lily kasi si Lily sipunin. Tapos, meron din siyang yung parang balm. Ayan, yung ganito. And then, meron siyang yung alcohol. Ayan, lalagyan ng alcohol na very, very handy. So, sana naman ay magustuhan na ito ng ating Lilliput. At very mura niya. At napakamura niya, napaka-affordable nito. At meron na siya agad lalagyanan na hindi ko alam paano ilagay. Ano ba yun? Ayusin ko muna. Baka sabihin ni Lily, hindi siya, Ayan. So, ilagay ko siya dito. Ayan, ang kating ko. Lagay natin dito sa gilid. And then, yung mga ref magnets na binili natin nung nag-beach tayo. Bigyan ko din siguro ng isa si Lily, si Ruth Ann. Ayan, bigyan ko sila nito. At may na-magnet pang 10 piso. Kunin ko na lang mamaya yan. Si Daddy, pinagdala ko ng tawas kasi nga, lagi siyang nagkakasingaw-singaw. So, ito lang ang naano ko actually, nadala para sa kanya. Ay, ito pa yung sa beach, yung nag-beach tayo, yung binili ko para sa kwarto ni Zoe. Super nice nito guys talaga. Super pretty. Nagustuhan din ito ni Zoe. Naku, si Zoe talaga, kaninang kagising, iyak talaga siya. Bakit daw kami umuwi na? Naku po. And then, ang mga mangga, hala, Daddy. Nahinog na din sila. Naku, napakabango. Ito yung mabango sa, maleta. Hala, tanggalin ko yung iba na sila o nalamog. Binigyan ko na din si, mangga. Si Rina, kagabi, pinadala ko sa asawa niya si Johannes. Oh, mahinog-hinog na sila. Pero binili ito ni Joy sa palengke, binigay sa akin. As in green pa. Ay, meron pa naman palang natira na na green. Ayan oh. Ito super hinog na. Kainin na natin tong mga to. Lagay ko dito. Nakalimutan ko ding bumili ng grahams. Para sana makagawa ko ng mango graham. Ang dami ba naman binili natin, Grace? Ay. Wala ba nang dito? Sa Togo? Meron dito, pero madalang lang kasi. Sana meron para ako. Ang marami kong nabili ay, crispy fry. Meron naman to dito, pero ang mahal. Kaya nga, ayan, nagdala ko na napakaraming crispy fry. Sa akin lahat yun, hindi pamimigay. And then si Joy, nag-bake siya before kami umalis. At vacuum seal niya, ayan. Nainggit ako dun sa vacuum seal niya. Gusto ko din ng ganun dahil. Oo, ang galing Na-vacuum seal niya yung mga cookies. Kasi ito, gustong-gusto ni Kenneth. Naku po. Ito yung Rebel Bar niya na favorite naman ni Daddy Teban. Ayan, nagdala kami. Binake niya lahat yan. Mahilig yun kasi si Joy mag-bake. Tapos meron pang Rebel Bar. Ayan. Maganda yan sa Daddy. freezer. Blazer? Freezer, yung mga vacuum ba? Pag bibili ng ganun. I-freezer ko yung iba kasi masarap yan sa kape. Ay, meron pang mani. Binigyan ko si Rina ng ganyan ng mani. Ay, meron pa, Dad. Oh. And then, bumili ako ng pulveron. Ito lang, isang pack lang actually. Ng otak, isang pack lang din.
At ang favorite ni Daddy Teb. Hala, bakit ba ako bumili ng Oreo? May Oreo naman sa atin. Cream O dapat ang binibili ko dahil. Ano ba yan? Mali-mali naman tayo. Ayan, Oreo. Ano ba yan? And then, yung Skyflakes na kondensada. Binuksan na namin ang almusal namin kanina. Ay, meron pa doon dito. O, mga parts ng Gundam ni Daddy nakakatakot. Apat lang to. Tapos, maliliit na sticko. Ayan, para sa mga bata. Yun lang. Di man ako nakabili ng Mobior. Yun lang ang mga dala ko. Ano pa ba? Eto. Banana chips. Yung shot glass ni Lily. Binila ko siyang shot glass. Sa Clark Airport na ko na yan binili. Meron pa ba ako nabili? Naku, yung binaon namin sa airport, hindi ko alam kung pwede pa ba to. Yung cheese bread, at saka yung ano. Sayang, hindi namin nakain kasi mga bata antok na antok kami din. Yung mga pandesal, hindi, pwede pa ba itong mga to? Try ko nga mamaya. Try kong iinit kung pwede pa. Ang dami pa man din, oh. So, ayan na ang mga napamili natin. At nadala galing Pinas. Thank you so much din sa aking sisterette na si Ruth Ann na pinakain yung mga isda dito sa bahay. May susi kasi yan siya sa, sa bahay natin, no? Kaya, pinakain niya everyday yung mga isda at diniligay niya yung mga plants ko. 1, 2, 3, 4 lang naman yung mga plants dito sa bahay. Once a week, kaya buhay na buhay pa sila. Pati nandito sa kusina. Namiss ko din tong kusina ko kahit papano kasi doon sa Pinas, never ako nagluto. Never ba? Isang beses lang ako nagluto. Pansit Canton, almusal namin ni Daddy Teban. Tingnan nyo naman, guys. Yung nakita ko sa bag ko. Jollibee, baka naman. Napadpad ka pa dito sa Netherlands. Wala ka kasing branch ng Jollibee dito sa Netherlands. Jollibee! Gawa ko ng petition para mag-Jollibee dito sa Netherlands. Baka naman, Jollibee, oh. Nauna pa yung ketchup nyo dito sa Netherlands kesa sa branch nyo. Sige na. Utang na loob. Magpa-branch na kayo dito sa Netherlands, Jollibee. May nauna ng ketchup. Gamitin ko na itong dinala kong crispy fry. Ito na lang ulamin namin kasi ito lang ang nasa freezer namin, chicken at meron ding shrimp. Hindi pa ba ito expired? Ito lang natira. Hindi pa naman. So, lutuin ko to buttered shrimp with broccoli. Para healthy naman tayo. Kahit pa paano, may broccoli. Makabawi tayo sa lahat ng kinain natin sa Pinas. I-coat ko lang itong ating mga chicken. Nagugas naman po tayo ng kamay, no? O, yung easy talaga pag may crispy fry. Kasi dito, pag wala akong crispy fry, magano pa ako ng harina, ng kung anik-anik, ng onion powder, garlic powder, kung ano. Ito, at least, crispy fry lang, and then go na, perito na. I'm so glad din na yung mga bata hindi masyadong nag-adjust sa oras. Talagang kadating namin sa Netherlands, yung ano lang talaga, yung lamig lang, adjust sa lamig. Pero ngayon, halos bumalik naman na ang nila, sleeping pattern nila. Nung nasa Pinas talaga kami, si Kenneth talaga sobrang hirap ko siya patulogin. Kasi hindi siya natutulog sa sarili niyang kwarto, sa lang siya natutulog, sa tabi namin. So, kung anong oras siya mahiga, ganun din kami. Hindi ko naman siya maiwan sa room. Tapos, minsan, pag naidlip siya ng hapon, hindi na talaga siya matutulog kaagad sa gabi. So, ang ginawa namin, nandito na siya. Ginawa namin, hindi na namin siya pinapaidlip ng hapon. Hi! Hi, Pogi! Bagong gising pa, hala. Clingy pa sa daddy. Wala pa sa mood yan. At nakalimutan ko yung vlog yung shrimp. Ngayon ko na lang naalala. Nagba-vlog pala tayo. Naluto ko na. Actually, patayin na natin to. Ano lang siya? Super simple. Saute lang ng garlic. And then, saute lang ng garlic sa butter. Tapos nilagyan ko ng, before ko nilagay yung shrimp, nilagyan ko ng konting toyo, konting asukal, at yung Knorr cubes, beef yung ginamit ko.
Tapos, konting banana ketchup. Yun lang. Tapos, nilagay ko ng shrimp. Nung nag-orange, tinanggal ko. Nilagay ko yung broccoli. Nilagyan ko ng konting water. Nung nalambot na yung broccoli, hinalo ko lang ulit yung shrimp. So, ayan na siya. Garlic buttered shrimp with broccoli. Manganta na pa. Kain muna tayo, guys. Kain muna kami. Gising na rin ang Kenneth. Sabay-sabay na kami kakain. What is that? Busog na yan. Beep. Dumi ng face mo na. Beep. Beep. What is that? Dinala nila yung Beep. laruan na nasa cake ni Zoe nung birthday niya. Ito mga to. Ang Maui, ang Moana. Tuwang pa si Kenneth. Ano? Nanonood kami ng K-drama namin. Pahinga muna. Ano? Ano yan? Moana. Ama na! So far, ang aquarium ay madumi. We have to clean it later. Uy, napano yung Kenneth namin? Bakit sumisigaw? Mami! Makasigaw. Ang Zoe din. Okay guys, endo natin ang vlog natin for today. Thank you for watching. See you all next time. Bye! Bye. Bye!